Nagising na lamang siya sa patak ng ulan. Wala man lang nakaalam na halos 5 oras siyang walang malay sa bukid. Ngayon ay naulit muli ito at ikalawa na ito. Pwedeng isama ang nangyari noong gabi sa kasiyahan sa hasyenda kung ibibilang na nag-pass out din siya doon. Hindi niya kasi matandaan ang nangyari. Paglabas ni Miles ay dumiretso na siya sa komedor. Naghihintay sa hapagkainan si Senyor at ang magkaharap na magkapatid. Isang magandang ngiti ang sinalubong sa kanya ni Anthony. Kaya kiming ngiti rin ang sinukli niya sa bati ng pagyukod sa Senyor. Dalawang nanlilisik namang mga matang sinalubong sa kanya ni Marcos. Napansin iyon ng matanda. Steven, hindi ba't ngayon ang lipad niyong mag-asawa sa Las Vegas para mag-honeymoon? Pag-iiba ng matanda sa mood. Wow bro, ang layo ng destinasyon niyo. Kung ako yan, hindi ako makakatagal ng ganun katagal na biyahe. What to rush, Anthony? I made my deposit a week ago. Hindi ba, Miles? Baling ni Marcos sa noon ay nakayukong si Miles. Umupo ang dalaga sa katabing upuan ni Marcos. What made you think na dyan ang pwesto mo? Singhal ng binata. Steven! Sigaw ng matanda. I'm done here. Hihintayin kita sa sasakyan. Better eat fast. Masyado kang nasarapan sa kama at tanghali ka nang nagising. Sabi pa nito't nauna nang lumakad patungo sa garahe. Naiwang yukong-yuko si Miles. Halos ayaw na niyang isubo ang pagkain. Nakailang kagat lamang ng tasty at isang higop ng gatas ng kalabaw si Miles at sumunod na sa asawa. Sumulyap si Miles sa matanda na tila ba itatanong kung nagawa ba ang pakiusap niya. Tangu-tangu lamang ang matanda. Walang naging kibuan ng dalawa sa sasakyan. 8 oras ang mahabang lumipas. Hapon na nang makarating ang sasakyan at huminto sa isang katamtamang laki ng bahay na mataas ang pader na parang walang hangin nakakapasok man lang. Dipindot ang gate. Dipindot ang pinto. Marangyang tingnan ng lugar. Bumungad sa kanyang maluwang na sala, saka 2 silid na magkatabi, maliit ng corner na tila bar, at maliit ding space ng kusina. Malawak ng pinakasala. Pwede kayong magsigawan habang nag-uusap at malamang mag-echo dahil halos sopa lamang ang naroon at isang dambuhalang TV na nakadikit sa dingding. Nakita ni Marcos ang paghanga sa mata ng kasama, kaya napataas ng kilay ni Marcos. Do you like what you see? I can offer you vigor if you want. Would you prepare a mansion? Siguro naman alam mo na simula pa lang na makapalang aking bulsa, hindi ba? Pakot siya ulit na sabi nito kay Miles. Pero wala lang kibo ang babae. At sa totoo lang ikinainis ni Marcos ang katotohanang mabait ang babae. At hindi pala kibo. Magpahinga ka doon sa kaliwang silid. Maaga tayo bukas. Walang kaimo-imo siyang sabi ni Marcos. Napansin ni Marcos ang maliit na backpack na dala ng dalaga. Is she kidding me? Ano kami magsuswimming lang sa beach? Hey wait, sandali. Sabi nito at hinabol si Mas. At sa braso niya ito nahawakan ulit. Ano bang tingin mo sa pupuntahan natin? Beach lang? Mukhang 2-piece suit lang ang dala mo. Humarap ito sa kanya. Saka tumitig na tila may gustong sabihin pero yumuko ulit ang babae saka nagsabing, "Pasensya na, hindi mo naman nabanggit kung saan pupunta. Pwede ba akong hindi na lang sumama? Ganito lang kasi ang damit na meron ako, baka nakakahiya. Okay lang na akong maiwan dito." Pakiusap ni Mas. Tumahimik si Marcos. Tama ito, mali nga siya doon. Laki sa bukid ang babae. Ano nga bang aasahan niya? Di bale, okay na yan. Maaga pa naman. Sumama ka sa pupuntahan ko. Mamaya ka na lang magpahinga. Sabi ni Marcos at sinabihan si Mas na sumunod sa kanya. Sa mall nagpunta ang napangasawa ni Mas. Magsha-shopping lang pala ito, kinaladkad pa siya. Alam niya ang pakay nito. Ang pamukaan siya. Upang ipamukha sa kanyang mga bagay na wala siya. At sabihin na naman sa kanya na iyon ang mga bagay na hinahangad niya. Napayuko na naman si Mas. Paraan kasi niya iyon para itagong halos maluhaluhang mata. Napakasakit ang mainsulto ng ganito. Ang hindi pa matanggap ni Mas ay ang katotohanan mula nang halikan siya ng lalaki sa kubo pa lang. Hindi na nawala ang lalaki sa isip niya. Pati ang halik nito hinahanap niya. Kahit pa nga yung halik nito sa simbahan na alam niyang halik ng parusa ay hinahanap niya. Para siyang tangang gusto pa uling matikman iyon kahit masakit sa dibdib ang dahilan niyon. Naiinis siya sa sarili dahil the more na tinatrato siyang basura ng lalaki, the more naman lumalalim ang paghahanga niya dito. Excuse me, pakibigyan siya ng mga casual wear. Yung pwede sa malamig na lugar, okay? Tapos mga Sunday dress na din.
Make 10 fares, both. Ay, okay sir. Sa kanya po sir. Wow, ang swerte naman ng girlfriend niyo sir. She is not my girlfriend. Ay, sorry sir. Sabi na nga pa mukha kasing maid ang ewan. Swerte naman ang katulong niyo sir, ang bait niyo. Whatever. Sumama ka sa kanya sa fitting room, Mas. Utos ni Marcos sa kanya, sumunod na lamang si Mas. Sa simula pa lang naman ang plano niya ay maging sunod-sunuran dito. Sa kahit anong gusto nitong gawin. Inis naman si Marcos nang makalayo ng babae. Ewan niya kung bakit nagpanting ang tenga niya na mapagkamalang GF niya si Mas. Pero para naman siyang binuhusan ng malamig na tubig nang hindi niya i-correct ng mapagkamalan itong katulong niya. Nakuyom ni Marcos ang kamao dahil sa mga weirdong pakiramdam. Matapos mabayaran ng mga pinamili, idinaan naman siya ni Marcos sa alahasan. Pero napako ang paa ni Mal sa bukana ng shop. Hindi niya gustong pumasok at ayaw niyang marinig na naman na tawagin siyang maid ng asawa. Get inside, quick! Kung ayaw mong kalad ka rin kita, Miles. Huwag lang mag-inerte. Hindi sa'yo bagay. Eto ang habol mo, hindi ba? Kaya pati katawan mo ginamit mo. Pasimpleng bulong nito sa kanya habang hinahagod ang buhok niya. Sa makakakita nga naman sa malayo, iisiping yakap siya ng lalaki at nilalambing lang. Sa loob ng jewelry shop ay bumili ng isang set ng jewelry ang lalaki. Isinukat pa iyon sa kanya. Pagkatapos bayaran ay inalok na siya nitong mag-late dinner. Muntik pang mahimatay si Mas sa hiya dahil hindi niya mabasa ang menu, samantalang English naman ang nakasulat. Lalo kasi nanliit ang pakiramdam ng dalaga at nakaramdam na naman ng takot na ipahiya ng asawa. Pero nakangiti itong kinuha ang menu, saka ito na ang umorder para sa kanya. Tahimik silang nag-dinner, kahit pa nga halos hindi naman niya maubos ang pagkain. Spaghetti lang kasi ang kilala niya ang itsura. Medyo iba nga lang ang lasa, hindi tulad ng nakasanayan niyang manamis-namis. Pagkatapos ay umuwi na rin sila dahil inabot na rin sila ng closing time ng mga mall. Binili na ni Marcos ang asawa na magising ng maaga dahil maaga ang flight nila bukas. Mabuti na lang at mabilis na naasikaso ng kanyang assistant ang passport ni Mas. Yun nga lang wala pa ito sa apelido ni Marcos dahil hindi pa nare-release ang marriage certificate nila ng panahong yon. At kahit naman hintayin niya wala siyang makukuha dahil peke ang kasal na yon. Sa pakiusap niya sa ama. Bumiyahe nga sina Marcos at Miles ng maaga, kinabukasan. First time ni Miles na sumakay ng eroplano at first time din makarating sa ibang bansa. Pero wala kahit kapiranggot na excitement si Miles. Paano ba niya magagawang magalak kung bawat segundo na kasama niya ang asawa ay pinangingilagan niya ito? Minsan iniisip na ni Miles na sabihin na lang ang totoo tapos tatakas siya at hindi na babalik sa San Dionisio. Para hindi niya harapin ang galit ng ama. Total itatakwil din naman siya nito o itatali sa puno ng mangga, tulad dati. Kung tutuusin mas nagkakaroon pa siya ng simpatya sa kakaharaping problema ni Marcos kaysa sa kakaharapin niya. Mahabang oras din ang naging biyahe at sinamantala yun ni Mas upang makapag-isip-isip. Nagbukang asawa niya sa isang magarang hotel. Himala dahil isang hotel room lang ang pinabook nito. Naging nakakababa ang bawat sandali kay Miles ng araw na yon. Nasa isang silid kasi sila ni Marcos. Nasa banyo ito't naliligo, samantalang siya ay nakatanaw sa bintana na puro building naman ang nakikita. Habang halos masugat na ang labi niya kakakagat niya dahil sa nervyos. Nasa isip kasi niyang naging usapan sa almusal sa villa noong isang araw. Honeymoon ang usapan, kaya nanginginig siya sa takot dahil kapag nangyari yon. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang naging bintang ng ama niya sa binata noon, kaya sila nauwi sa kasalan. Pero ang inaasahan at kinatatakutan ni Miles ng gabing yon. Bagamat ipinagpasalamat niya iyon, pero nakaramdam ng insulto at awa sa sarili ang dalaga. Kahit hindi naganap ang kinatatakutan, pero ang tindi ng takot kanina ay muli na naman nagpasikip ng dibdib niya. Nakita niya sa gilid ng mga mata na nahiga na si Marcos sa kama. Pumesto ito sa kaliwang bahagi at iniwan ng malaking space sa kanan. Gustuhin mang mangarap ni Miles na nakalaan sana sa kanyang space na yon, pero alam niyang tanga siya sa part na yon. Heto nga ang tulog na ito at hindi siya inalok man lang. Isang katotohanang lalong nagpakirot sa puso ni Miles. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit nakakaramdam siya ng ganon, kung bakit umaasa siya ng ganon. Inisip ng dalaga kung ilang araw sila sa ibang bansa. Dahil sa pakudlit-kudlit na kirot ng dibdib ni Miles, napilitan na ring umupo ng gilid ng kama ang dalaga. Saka hinilot-hilot ang dibdib, nakakaramdam na siya ng pagkabalisa at takot dahil parang nadadalas ang kirot ng dibdib niya. Nang halos pumipikit na si Miles sa pagod at antok kasama pang jet lag, unti-unting dumausdos pababa ng kama si Miles
At sa isang sulok ng kama malapit sa walk-in cabinet, sumiksik at umidlip. Sa ganoong paraan kasi siya komportable. Ganun matulog si Mas tuwing naninikip ang dibdib. Kapag nahiga kasi siya, lalo siyang kinakapos ng hininga. Noon pa siya hirap sa pabigla-biglang paninikip ng dibdib. Marami siyang bagay na hindi magawa dahil kapag pinipilit niya, ay sumasakit ang dibdib niya. Kaso hirap sila sa buhay at ayaw naman siyang pagtrabahuhin dahil inilalaan daw siya sa iba. Marahil isa ito sa inaasam ng ama. Ang kagustuhan na lamang ni Mas na makabayad ng utang na loob at mabigyan ng ginhawang ama ang kinakapitan niya para magpatuloy pa. Nakatulugan na muli ni Mas ang masaganang pagluha. Naalimpungatan si Marcos dahil sa humina ang aircon. Malamang naka-timer ito kaya ini-on niya ulit gamit ang remote nito. Sinipat niya ang table clock. 3:00 ng madaling araw pa lamang. Inangat niya ang comforter para ikumot sa sarili. Nag-ingat pa siya dahil baka magising ang katabi. Pero laking gulat niya nang magaan niyang nahablot ang kumot. Napabalikwas si Marcos at napatingin sa gawing kanan niya at nakita niyang wala siyang katabi. Ewan niya kung bakit parang nakaramdam siya ng takot at parang biglang naging hungkag ang damdamin niya. Saglit lang iyon dahil biglang napalitan ng inis. Ayaw ng isip niya tanggapin na nagkakaroon siya ng awa at tila simpatya sa babaeng sumira sa kalayaan niya. Buong akala ni Marcos ay posibleng nasa CR ito. Malabo naman lumabas ito ng ganong oras. Pero 20 minutes na niyang hinihintay na lumabas ang babae pero wala pa rin. Nang sumapit ng 30 minutes, hindi na nakapagtimpi sa inip si Marcos. Bumangon ito para sana katukin ng babae. Pero nanigas siya pagtayo pa lang sa kama. Nakita kasi niyang asawa sa posisyon kung paano niya ito nakita ng ilang beses noong gabi. Nakaupo na naman ito sa sulok ng kama sa gilid ng cabinet. At nakayukyok ang ulo sa dingding at natutulog. Wala itong kumot o kahit jacket man lang. Malamang she's freezing dahil malamig ang aircon. Why is she doing this again? Ano bang drama ng babaeng ito? Slowly he walked towards her. Hinawi niya ang buhok nitong nakasaboy sa muka. At ganun ulit ang itsura ng babae. Para na naman itong nakatulog ng umiiyak. At para na namang namumutla. Bakit ito ganito? Kasama ba sa scheme nito ang busitin siya sa paawa effect nito? Bakit hindi ito magpakasarap bilang bagong asawa ng isang bilyonaryo? Pero imbes na umigting na naman ng puot, this time hindi nakipagtalo ang isip niya sa puso niya. Sinubukan niyang gisingin ng babae. Pero matapos ang 4 na tapik ay itinigil niya. Walang pagdadalawang isip na binuhat ni Marcos ang babae at inihiga sa kama. Kinumutan at saka siya bumalik sa pagtulog. Ewan niya pero hindi niya maipaliwanag kung bakit magaan ang pakiramdam niya. Nang gabing yon, for the first time, hindi nagawang matulog ni Marcos ng payapa dahil sa katabi niya sa kama. Kinabukasan ay sa isang malaking building sila nagpunta ni Marcos. Sa pagkakabasa ni Miles ay isa itong Justice Hall. Nagulat ang dalaga nang humarap sila sa isang lalaking nakapolo barong. Nakita na niya ang eksenang ganito sa telebisyon ni Aling Perla na may anak na nasa Japan. Ikakasal ulit sila ni Marcos. Pero bakit? Nabuking ba nitong ginawa niya? Alam ba nitong nirequest niya sa ama nito? Pero bakit magpapakasal pa sila dito? Hindi ba dapat matuwa ito dahil hiniling niyang peke ang kasal na lang? Naguguluhan man ay nanatiling tahimik si Mas. Ipinangako na niyang susundin ang lahat ng gusto at ipag-utos nito. Makabayad lang sa kasalan. May 2 lalaking tila foreigner ang kasunod nilang pumasok. Nakipag-shake hands dito si Marcos. Saka nagsalita ng lengguaheng hindi niya maintindihan. Nakipagkamay ang mga ito sa kanya. Sinabi ng lalaking nakabarong na witness daw ang mga ito. Tama nga siya. Seremonyas nga ito ng kasal pero bakit? Nagulat na lang siya nang sabihin na ng lalaking nasa harap niya na, "You are now husband and wife." Pumalakpak ang 3 taong naroon. Sinuot sa kanya ni Marcos ang isang singsing na may bato. Pinagsama ito sa singsing na suot niya. Nabigay nito sa simbahan. Hindi na niya kinagulat na halik ang kasunod niyon. Alam niyang aarte si Marcos ayon sa nararapat. Pero ibang halik na ibinigay nito ngayon. Walang puot, walang suklam. Plain. Parang walang kahulugan. Parang walang pakiramdam. Paglabas ng building ay sa isang private room na may sounds at drinks sila pumasok. Dinatnan nilang marami ng bisita. Halos lahat nakangiti at binabati sila ng congratulations. Mga bandang 8:00 ng gabi nang unti-unting nagpapaalam ang mga bisita. Nahuhuli ang 2 lalaki na kasama nila sa Justice Hall. Mukhang seryoso pang usapan ng dalawa. Si Mas, bagamat hindi masaya sa kaganapan, ay napilit mapainom ng mga naroong bisita kanina.
Ilang babaeng bagamat hindi niya maunawaan ang sinasabi ay magiliw naman sa kanya at niyaya siyang dumampot ng pagkain na katusok sa toothpick. Saka inabutan siya ng inuming may kulay pero mapait. Alam ni Miles na alak iyon base sa amoy at lasa. Marahil ibang brand. Gustong maupo ni Miles sa sopa dahil nahihilo na siya sa ilaw at siguro sa nainom. Pero niyaya siyang sumayaw ng isang babaeng naroroon pa. Sinabayan siya ng isang lalaking palagay niya ay bisita rin. Dahil marahil sa nainom na alak ay hindi naging matatag ang balanse ni Miles habang nakatayo. Kaya paminsan-minsan ay hinahawakan siya ng lalaki sa bewang para alalayan lang. Kaya panay ang pasasalamat ni Miles. Mabuti na lang at alam naman niyang magsalita ng thank you para naiintindihan siya ng mga ito. Pinilit makisama ni Miles sa mga naroon kahit ilang na ilang siya sa mga babaeng umiindak sa medyo slow but seductive beat. Hindi mahilig sumayaw si Miles. Lalo nang makihalubilo sa mga tao at kalalakihan. Pinalaki siya nasa loob lang ng bahay at bawal makipaglaro. Lalo naman wala na siyang alam mula nang magdalaga. Dahil ultimo nga mag-aral ay hindi na siya pinayagan dahil ipapakasal naman daw sa hapon. So ano pang silbi ng gasto sa tuition? Pero bagamat hindi sanay at asiwang-asiwa ay pinilit niyang tumayo at makisama para walang masabi ang mga kakilala ni Marcos at hindi mapahiya ang senyor. Sa paglingon ni Miles kay Marcos para alamin kung baka pauwi na sila dahil nahihilo na talaga siya. Medyo parang nabuway ang katawan ni Miles at tila matutumba kaya inalalayan siya ng lalaking nasa tabi niya. Nagpasalamat ulit si Miles at bahagyang ngumiti. Pero pagtingin niya ulit sa gawin ni Marcos ay nanlilisik na mga mata nitong nakita niya. Kung pana lang ang titig na iyon, malamang ilang ulit na siyang napatay niyon. Nanginginig sa takot si Miles, lalo na dahil nagtatagis pa ang bagang ni Marcos. Bigla na namang nakaramdam ng matinding takot si Miles dahil baka may masama siyang nagawa o baka ayaw ni Marcos na parang umaasta nga siyang asawa at baka ayaw nitong nakikidiwang siya kaya nagpaalam na si Miles sa mga kaharap at sinabing magbabanyo lamang. Pagkatapos tumagal sa banyo hindi na bumalik sa mga kausap at upo na lamang sa isang sulok. Halos mga 2 oras pa silang nanatili sa silid. Napatay sindi at paikot-ikot ang ilaw, parang tulad sa piyesta sa San Dionisio. Bago niya nakitang tumayo si Marcos at nagpaalam sa mga kausap, saka hinanap siya. Nang makita ay parang galit itong hinablot siya sa braso, saka lumabas ng silid na iyon. Wala itong sinasabi pero ni hindi siya tapunan ng tingin. Nagsalita lamang ito nang pumasok sila sa elevator. Pwede bang pigilan mo muna ang kalandian mo? Not here, Miles. Wait for your time. Sabi nito na hindi niya naunawaan, kaya yumuko na lamang si Miles at hindi sinalubong ang galit nito. Hinatak ulit siya nito nang magbukas ang elevator, saka sila nagmamadaling umuwi sa hotel. Doon humalagpos ang tila tinitimpi nitong galit. Pwede ba kapag kinakausap kita, look at me and answer me back? Hindi yung yuyuko ka lamang dyan na parang ikaw ang dapat kaawaan dito. Sabi ni Marcos. Well, I hate to unboost your ego, pero akala mo lang yon. Do you really think magiging parte ka na ng Saavedra for a long time? Do you really think mapeperahan mo ko ng ganun katagal, ha? Hindi. Hindi ako bobo, Miles. Alam kong pakana mo lahat ng gabing iyon para makahook ka ng mayaman. Okay, I tell you what. Peke ang kasal natin sa simbahan. Hiniling ko sa papa na gawing peke ang kasal. Ginawa lamang ang engrandeng kasal para papaniwalain sila para mawala ang chismis at kasiraan sa pamilya ko. At sa akin, pinakasalan kita ngayon ulit dito, sa bansang may divorce. Pero huwag kang magdiwang. Ginawa ko ito sa pakiusap ng papa, dahil sa katusuhan ng iyong ama. Kapag nalaman ng ama mo na peke ang kasal natin sa simbahan, sisirain niyang reputasyon namin. Pero dahil pinakasalan kita dito, may laban kami na hindi kita tinakbuhan. Magdiwang ka na ngayon habang nasa iyo pa ang karapatan. Dahil sa oras na matapos ang eleksyon, at sa oras na makabalik ang papa sa board, katapusan na rin ang lahat ng ito. Galit na sabi ni Marcos. Sa tingin mo talaga'y hahayaan kong mamayagpag ang kasakiman nyo? Hindi. Hindi ko papayagan yan. Sukdulan ang muhi ko sa mga tulad mo, ha? At huwag kang magdiwang. Wala kang mapapala kahit ano mula sa akin. Dagdag pa ni Marcos. Ang alak na nainom at ang matinding emosyon ang nagtulak sa kanya para isandal ng pabigla ang babae sa pintuan. Saka ito haguri ng nakakainsultong tingin na tila ba isang kasuklam-suklam na tanawin ang nakikita.